Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Know the latest and hottest issues in showbiz with Showbiz Central. Brought to you by Sunsilk Smooth and Manageable. Alright mga kapuso, ako nakakaloka yan. Baka i-update po namin kayo next week para sa tungkol sa nasabing issue na yan. We will have more of the statements between Raymart and Claudine and Mr. Tulfo. Linggo ng umaga, May 6, nang makatanggap ng tawag ang Showbiz Central tungkol sa isang kaguluhang kasalukuyang nagaganap sa NAIA Terminal 3. Di umano'y nagkaroon ng pisikal na enkwentro sa pagitan ng kampo ni Claudine Barreto at Raymart Santiago laban sa broadcaster na si Mon Tulfo. Ilang oras matapos ang kaguluhan, agad na ibinalita ng Showbiz Central ang panig ng dalawang kampo. Dinuduro-duro niya, sinusulot-sulot din sa mukha yung babae na napapaiyak. Kumuha na ako ng litrato. Kasi sa kanila, pilit na kinukuha yung aking cellphone. Hindi ko binibigay. Doon nag-umpisa yung away. So nilapit ako, sir, ano po yung ginagawa niya? At tinulak ko siya eh. Sabi ko, huwag mong kunin ito. Tapos sinuntok niya ako, hindi siya tumama. Ganoon ako, tapos sumipa. Ganoon. Eh, syempre, lalaban din ako, di ba? Humarap siya sa akin, sinipa niya ako ng 2 beses, sabay tinulak ako sa chest na sobrang lakas, tapos dun sa Cebu Pacific na counter, tumama yung likod ko, so pati dito may pasa ako. Ewan ko, bakit niya ginagawa yung sa harap ng anak ko? Sa mga anak namin, andun yung mga bata, andun yung mga anak namin, tapos mag-aamok siya doon na parang siyang nagma-martial arts na. Sa dami nila, puro sipa ang mga ginawa ko eh. Baka tinamaan ko yan in the heat of the fight. Sabi nila matapang daw siya. Pero yung tapang niya wala sa lugar. Ngayon lang ako na natadyakan ng lalaki, natulak ng ganon. Tao lang ako, bawal ba mag-complain? Diba? I-video mo yun? Tinatanong ka lang, manunungtok ka, nag-aamok ka. Tapos sabi niya, hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Isang Mon Tulfo, dahil di ba sabi nila, isumbong mo kay Tulfo? O ano yun? Ano yun? Pwede bang isumbong yun? Eksaktong 1 linggo matapos ang nasabing bugbugan sa NAIA 3. Iba't ibang kaso na ang isinampa sa korte ng magkabilang kampo. Ayon sa legal counsel ni Mon Tulfo, hindi na raw madadaan sa maayos na pag-uusap ang kasong ito. We're just doing what we have to do to formally put this matter into proper perspective. The legal process, things are developing. If you're asking me about settlement, I think that's quite far-fetched as of now. Sunod-sunod ang mga naglitawang developments tungkol sa engkwentrong naganap noong linggo. Noong gabi mismo ng May 6, kumalat sa internet ang isang personal video kung saan nakita ang di umanong huling parte na ng nasabing pambubugbog na naganap sa airport. Kinabukasan, humarap sa press sina Claudine at Raymart kasama ang kanilang legal counsel. Yung ginawa niya sa akin, panununtok at paninipa. Siguro mapapatawad ko siya dun eh. Pero dun sa ginawa niya sa asawa ko at trauma dun sa mga anak ko, yun ang nakapagpainit ng ulo ko talaga. We have advised Claudine not to speak. Pasensya na po kayo. Huwag na muna magsalita. She's undergoing a lot of stress. And lalo na yung napanood niya kanina, yung mga pananakot, no, laban sa kanila, takot din para sa pamilya nila. Nung araw din yun, nagsalita ang mga kapatid ni Mon Tulfo sa kanilang sariling programa, kung saan nakapagbitiw ang mga ito ng matitinding pahayag laban sa mag-asawa. Nagsampa rin ang kanilang kampo ng kasong physical injuries, grave coercion at grave oral defamation laban kina Claudine, Raymart at sa kaibigan nilang si Eduardo Atilano. Grave coercion is an act that is penalized if anybody would prevent another person from doing a lawful act with violence. So in the case of Mr. Tulfo,
the lawful act that was being prevented by Raymar Santiago was to take pictures. Bunsod nito, nagsampa ng kasong physical injuries at child abuse ang mag-asawa laban kay Tulfo sa Pasay Prosecutor's Office noong Miyerkules. Totoo niya na nagkumuha na ako ng security, hindi natin maalis yung takot. At kung may masamang mangyari sa amin ng asawa ko, ng mga anak ko, alam niyo na sinong gumawa. At noong Biyernes, nagsampa naman ng criminal complaint for grave threats and oral defamation si Claudine at Raymart laban kina Erwin, Rafi at Ben Tulfo sa Quezon City Hall of Justice. Iba-iba yung sinasabi kasi nila kaya hindi natin alam talaga, hindi natin sila mapapagkatiwalaan dahil sinasabi nila na hindi sila nananakit ng babae, pinalaki sila na hindi nananakit ng babae at sasabihin nila after ilang minutes na magkita lang kami at pati asawa ko tatamaan. It is a legal remedy available to any person whose life, liberty, and security is being threatened. Bilang tugon, naghahanda pa raw ang kampo nila Tulfo ng mga susunod nilang Parang hakbang. basketball yan, hindi mo pwedeng alamin yung... Normal yan na in any cases, witnesses will be called to testify and on certain aspects of the incident. So, it will come. Gaya ng unang pagresponde ng Showbiz Central ilang minuto lamang matapos ang kaganapan sa NAIA 3. Ihahatid pa rin namin ang mga kaganapan ukol sa kasong tiyak na patuloy pang titindi sa mga susunod na araw. Mga taga-Showbiz Central, this story is far from over. Asahan niyo po na tututukan pa rin ng Showbiz Central ang pinakahuling kaganapan dito sa away na ito ng mga Tulfos at mga Santiagos. Yes, I think within 1 week, nagsanga-sanga na talaga yung istoryang ito. Ang dami na nangyari, ang daming kasong na-file this week. And I think ang dami rin nag-comment sa Twitter about their personal reaction na walang CCTV doon sa airport. So ngayon, nahihirapan